Hindi ka. Oh, sabay na. Assalamualaikum. Wala, sira eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang siyang tunay na nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpuri kapayapaan ay mapasa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ako ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya ng Islam, ang una kong paalala sa aking sarili at sa inyong lahat ay ang pagtatakot at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang takwa. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay maikli. Kapag tayo ay bata, iniisip natin na napakahaba pa ng buhay natin. Kapag tayo ay nag-aaral, iniisip natin na marami pa tayong panahon. Kapag tayo ay nagtatrabaho, iniisip natin na darating pa ang pagkakataon. Ngunit ang totoo, ang oras ay mabilis lumipas. Ang araw na lumipas ay hindi na babalik. Ang kahapon ay hindi na magbabago. At ang bukas ay hindi natin sigurado. At mayroon lamang tayo ay ang ngayon. Kaya mga kapatid, pananampalataya ng Islam, habang binibigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay, gamitin natin ito sa pagsunod sa Kanya. Unang paalala, huwag marunod sa mundo ito. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ano ang ibig sabihin ng nalulunod sa mundo? Hindi ibig sabihin na bawal magkaroon ng pera. Hindi ibig sabihin na bawal mag-aral. Hindi ibig sabihin na bawal magtrabaho. Hindi ibig sabihin na bawal magkaroon ng magandang buhay. Ang problema ay kapag ang mundo ay naging pinakamahalagang bagay sa ating puso, hanggang sa nakalimutan na natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. May taong gumigising ng maaga para sa trabaho, ngunit hindi gumigising sa oras ng Fajr. May taong kayang gumugol ng maraming oras sa bagay, ngunit hindi kayang maglaan ng ilang minuto para sa pagbabasa ng Quran. May taong nag-aalala sa araw ng kanyang kaibigan, ngunit nakakalimutan ang kanyang obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. May taong nag-aalala na baka bumaba ang kanyang makuha ng score, ngunit hindi nag-aalala kapag mahina ang kanyang iman. Ito ang panganib na pagkalugod sa mundo. Kapag nalulunod ang isang tao sa tubig, ang una niyang kailangan ay maligtas. At kapag nalulunod ang puso sa mga pagmamahal sa mundo, ang kailangan nito ay bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya'lamu anna min hayatid dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakkur bainakum wa takaturum bil amwali wal aulad." Sinabi niya, ipinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay sa mundo may mga bagay na nakakaalim, nagpapaganda, naging dahilan ng pagpapayabangan at pagpaparami ng kayamanan at mga anak. Mga kapatid, tignan natin ang mundo ngayon. Maraming tao ang nagpapakita ng kanilang buhay sa social media. Magandang damit, magandang bagay, magandang bahay, masarap na pagkain, magandang lugar. At kapag nakita natin ito, minsan naiisip natin, bakit wala ko niyan? Bakit mas maganda ang buhay niya? Bakit siya maraming pera? Bakit siya masaya? Mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat na nakikita natin ay buong katotohanan. Maaaring nakangiti ang isang tao sa larawan, ngunit may problema siya sa likod nito. Maaaring maganda ang kanyang buhay sa paningin natin, ngunit
Hindi natin alam ang kanyang tunay na kalagayan. Kaya huwag natin ikumpara ang ating buhay sa buhay ng ibang tao. Ikalawang paalala, ang puso ang dapat alagaan. Mga kapatid, ito na ng Islam. Minsan, mas inaalagaan natin ang ating katawan kaysa sa puso. Naliligo tayo, nag-aayos tayo, kumakain tayo, nagpapahinga tayo, ngunit paano naman ang ating puso? Kailangan natin itong linisan. Ang puso ay nalilinis sa pamamagitan ng salam, pagbabasa ng Quran, pagpapaalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, pagsisisi sa kasalanan, paggawa ng kabutihan. Kapag napuno ang puso ng pagmamahal sa mundo, maaaring maging mahirap para sa tao ang pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit kapag napuno ang puso ng pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagiging magaan ang pagsunod. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano ang pinakamahalaga sa puso ko? Pera? Bagay? Kaibigan? Laro? O ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikatlong paalala, ang oras ay amana. Mga kapatid, isa sa pinakamalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ay ang oras. Ngunit, madalas hindi natin ito pinapansin. May 24 hours tayo sa isang araw. Ilang oras ang ginagamit natin sa cellphone? Ilang oras ang ginagamit natin sa paglalaro? Ilang oras ang ginagamit natin sa social media? At ilang oras ang ginagamit natin para sa salat at ang pag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi natin sinasabing iwan natin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang Islam ay nagtuturo ng balanse. Mag-aral tayo, magtrabaho tayo, tulungan natin ang ating pamilya, magpahinga tayo, makipagkaibigan tayo, ngunit huwag natin kalimutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil darating ang araw na ang oras na mayroon tayo ngayon ay magiging alaala lamang. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, isa sa pinakamalinong na tandaan ng ating relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang salat. Kapag dumating ang oras ng salat, ano ang ginagawa natin? Minsan sinasabi natin, sandali lang. Pagkatapos nito, mamaya na lang. Hanggang sa lumipat ang oras, mga kapatid, huwag natin gawin pangalawa ang salat. Ang salat ay hindi sagabal sa ating buhay. Ang salat, ang dahilan kung bakit naging maayos ang ating buhay. Kapag narinig natin ang hayya ala salat sa adan, halina tayo at magsalat, huwag nating isipin na ito ay simpleng tunog lamang. Ito ay pag-ani niya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang bumalik tayo sa Kanya. Ika-4 na paalala, ang mundong ito ay pagsamantala lamang. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, isipin natin ang isang taong naglalakbay kung alam niyang hindi siya mananatili sa isang lugar. Hindi ba siya ng bahay na para bang doon siya habang buhay? Hindi. Dahil alam niyang aalis din siya. Ganun ang buhay natin dito sa mundo. Tayo ay maglalakbay sa mundong ito. Darating ang panahon na iiwan natin ang ating bahay. Iiwan natin ang ating mga gamit, ang ating mga pera, ang ating mga kaibigan, at aharap tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang tanong, ano ang ihahanda natin para sa araw na yun? Ikalimang paalala, ang kamatayan ay darating. Walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, bata man o matanda.
darating ang oras na matatapos ang buhay natin sa mundo. Kaya huwag natin ipagpaliban ang pag-iisig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sabihin, kapag matanda na ako, saka ako magiging mabuti. Hindi natin alam kung kailan matapos ang ating buhay. Kung may kasalanan tayo, humingi tayo ng tawad ngayon. Kung matagal na nating iniwan ang sala, bumalik tayo ngayon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag may tao na saktan natin, humingi tayo ng tawad sa kanya. Kung may nagawa tayong mali, kung meron tayong nagawang mali, iwan natin ito. Huwag natin hintayin ang bukas para gumawa ng kabutihan. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, hindi ba huli ang lahat? Kung pakiramdam natin ay malayo tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumalik tayo sa Kanya. Kung marami tayong kasalanan, magsisi tayo. Kung matagal na tayong hindi nagdarasal ng maayos, ayusin natin. Ang pintuan ng tauba ay bukas habang tayo ay nabubuhay. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon. Mga kapatid, tandaan natin ang tatlong bagay. Una, ang mundo ay pangsamantala lamang. Ikalawa, ang oras ay hindi na babalik. Ikatlo, ang ating tunay na destinasyon ay ang kabilang buhay. Kaya huwag tayong malulod sa mundo. Gamitin natin ang mundo bilang patungo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi bilang dahilan para makalimutan siya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang tanong sa bawat isa. Kung ngayon ang huling araw ng buhay natin, handa ba tayo? Kung ang sagot natin ay hindi pa, huwag tayo matakot. Gawin natin itong dahilan upang magbago. Bumalik tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayusin natin ang ating salam. Basahin natin ang Quran. Humingi tayo ng tawad. At maging mabuti tayo sa ating pamilya. At gumawa tayo ng kabutihan habang may pagkakataon pa. Mga kapatid, maaaring marami tayo hinahabol sa mundo. Pera, tagumpay, pangarap, pag-aaral, trabaho. Ngunit huwag natin kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang kaligtasan sa kabilang buhay. Huwag natin hayaang makuha ng mundo ang buong puso natin. Nabuhay tayo sa mundo, ngunit ang puso natin ay nakatuon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayo magdua. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdik wa rasulika Muhammadin sahibihi wa bil amwal wal jadid ashab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la